Good morning mga kaibigan, mga ka-farmers na mga masisipag dyan, no? Mga ka-farmers na mga masisipag, magandang umaga. Ayan na natin tanim mga kaibigan, share ko sa inyo. Ano? Malalaki na sila mga kaibigan. Yan. Ayan o, pabukid yan. Laki na nila o. Ano yan mga kaibigan? Pilit. Tapos yung iba, ano yan mga kaibigan, sweet corn yan ang iba. Okay, ayan o, lalaki na nila mga kaibigan. Yan. Tiyagaan lang kapag andyan ka sa bukid, dito ka sa bukid, tiyaga lang. Tulad ng lamang ito, malaki na o. Ayan o. Siguro mga ano yan, mga July, siguro mga July 15, baka magbagay-bay na yan o mamulaklak na. Ano ba yan Tagalog dyan sa ano, yung ano nya, karoon na siya ng bunga, laki. Samantala pabukid pa yan mga kaibigan, medyo papagod nga, pero kapag nakita mo ganitong tanim nyo, ayan, sana wag lang tamaan ng bagyo. Yung kalaban natin bagyo mga kaibigan. Ayan. Ayan. Yan pala ang sakto na maglagay tayo ng ano, ng abono mga kaibigan. Sa paglalagay ng abono, wag yung ihalo yung triple 14 doon sa urea, no? Wag. Ang paglalagay niyan, halimbawa dito sa puno, dito sa puno ng mais, halimbawa dito sa puno, ilagay mo dito ito, siguro mula dito ay mga 2.5 o kaya 2 pulgadas, okay na yan. Lalagay ka dito ng triple 14, tapos dito naman sa kabila pwede mo ilagay ang urea, no? Urea, o dito mo na ilagay yung triple 14. Kailangan nyo lang ibaon ng konti, no? Ibaon, tusukan nyo lang ng matutulis na bagay. Huwag yung malapad ang dulo ng yung pantusok, kasi maputol yung ugat ng ating mais. Sa halip na bumigla taba yan, baka magpumayat. Kaya ganun, lagyan nyo, tusok nyo lang konti. Bakit napakalaga na itusok natin ng konti kapag tayo nag-abono? Kasi once na umulan, ma-wash out yung lupa, sayang naman yung abono natin, no? Tapos dito naman yung urea, okay lang yung urea kahit hindi nyo naibaon. Kasi ano naman yung urea, madali lang yan matunaw. Absorb kagad yan. Kaya lang kapag inilagay nyo yung urea, huwag iwasan yung puno na malagyan, no? Baka mamatay yung mais natin. Sayang naman. I-put natin tapos mamatay lang. Ganun na sa paglagay. Lalagyan ko ito. Pero kung papansin niyo mga kaibigan, parang okay na siya. Ganyan lang mga ka-farmers, no, sa atin mga tanim natin. Yan. Sari-sari pa ng mga tinanim ko mga kaibigan. Meron akong kalabasa, ampalaya. Nandun nga sa bukid. Doon, puntan ko maya. Tingnan ko kung okay na sila. Maraming salamat sa pag-share ng mga kaalaman.